Di ba? Pero nandoon yung pag-asa mo sa Allah na inshallah may ipagkaloob sa iyo ng Allah yung bagay na iyon. Di ba? Walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung isinulat niya sa iyo, ay mangyayari yun. Kaya nga sinabi sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walaw ijtama'u walaw ijtama'a sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kahit sabi niya mag-ipon-ipon pa ang mga tao o ano pa man para pinsalain ka, ay hindi kanila mapipinsela maliban illa kad katabahu Allahu lak, maliban kung isinulat sa iyo ng Allah. Halimbawa, yung mga tao na mayroong sama ng loob sa iyo, halimbawa, nag-ipon sila, nagplano sila, na sa ganito yung gagawin natin sa kanila, pero kung hindi yun sinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi yun mangyayari sa iyo. Dahil hindi yun sinulat ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, kung gusto nilang bigyan ka ng kabutihan yung mga tao, okay? Kabutihan yun pero kung hindi yun isinulat sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi rin yun darating sa iyo. Hindi rin mangyari yun sa yung kabutihan na yun. Okay? So tayo bilang isang mananampalataya, kailangan nating paniwalaan yung tawag na qadar na ito, yung tadhana. Dahil hindi magiging kompleto yung ating paniniwala. Hindi tayo magiging tunay na Muslim kung hindi natin ito paniniwalaan. Okay? Kasi tingnan nyo, isa rin sa mga punto, kung ikaw talaga yung gumagawa ng tadhana, mismo sa sarili mo, dapat, sabi mo, gusto ko ganito yung kasirian ko. Di ba? Pero nagawa mo ba, halimbawa? Hindi, di ba? Sabi mo, gusto ko ganito yung kasarian ko. Hindi mo choice yun dahil hindi mo yun control. Yun ay control ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? So, mayroong mga pamamaraan ng paniniwala sa qadar. Ipinaliwanag ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith ng pamamaraan ng paniniwala sa tadhana, at ito ay dapat malaman ng alipin na ang lahat ng bagay na nakatakdang tatama sa kanya ay hindi kailanman magmimintis o magkakamali. Ibig sabihin, kung ano yung isinulat sa iyo ng Allah, 100% mangyayari yung sa iyo. Kahit ano pang pag-iwas mo. Okay, 100% darating at mangyayari sa iyo yung bagay na iyon. Okay, at ang mga bagay na nakatada nagmintes ay hindi kailanman tatama sa kanya. Ibig sabihin, kung ano man yung bagay na masama, halimbawa o ano pa man na hindi yun mangyayari sa maliban kung ito ay sinulat sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tatama sa iyo. Okay, dahil yun ay hindi itinadhana sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sinubok namin sila sa maluluwag na pamumuhay at mga biyaya. Sinubok din namin sila ng kahirapan sa pamumuhay at mga kalamidad upang sila ay manumbalik sa kanilang Rabb at tagapaglikha at pagsisihan ng kanilang mga nagawang mga kasalanan. Okay? Dito sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Sunan Tirmidhi. Dito sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, hindi magaganap magiging tunay na mananampalataya ang isang alipin hanggat siya ay maniwala sa tadhana. Hanggat paniwalaan niya yun, hindi siya magiging kumpleto. Ibig sabihin, yung pagka-Muslim niya hindi magiging ganap at kumpleto hanggat paniwalaan niya yung tadhana, mabuti man ito o masama. Isa yun sa kondisyon para ikaw ay tunay na maging mananampalataya sa Allah, kailangan mong paniwalaan yun. At hanggat malaman niya ang mga bagay na tadhanang tumama sa kanya, hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu. Okay? Dito sinabi ng Propeta Muhammad, at hanggat malaman niya na ang mga bagay ay nakatadhanang tumama sa kanya ay hindi magmimintis. At ang bagay na nakatadhanang magmintis ay hindi tatama sa kanya. Alam niyo yung term na magmintis? Okay, sumablay. Sa ibang term, sumablay. Okay?
So, ibig sabihin nun, yung mga bagay halimbawa na itinadhana sa iyo ng Allah na talagang mangyayari, 100% talaga yun mangyayari sa iyo. Pero kung mga bagay na hindi mangyayari sa iyo 100%, hindi yun magmimintis na hindi mangyayari sa iyo. Okay? Hindi yun sasablay kung sa ibang term pa. Ginagamit kasi yun sa ibang field yung nagmimintis o kaya nagsasablay din. Tama? So yun. So, kabilang sa pananampalataya natin, kailangan natin paniwalaan at hindi magiging kumpleto yung pagka-Muslim natin hanggat hindi natin paniniwalaan yung mga itinadhana sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, anong marapat sa atin kapag meron tayong mga kakilala na hindi nila pinaniniwalaan yung ganitong pananampalataya sa Islam? Ano ang dapat natin gawin sa kanila? Anong gagawin natin? Payuhan natin. Okay? Sabihin natin na itong paniniwala na ito, ibig sabihin ito ay meron sa Quran at meron sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pinaniwalaan ito ng Rasul, yung mga sahaba, yung mga scholar natin sa Islam, pinaniniwalaan nila ito. At hindi magiging ganap yung magiging Muslim natin kung hindi natin paniniwalaan itong mga tadhana na isinulat sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito naman sa tinatawag na Kitabatul Maqadir, yung pagsulat ng itinadhana sa atin. Tunay nga na isulat ng Allah subhanahu wa ta'ala yung lahat ng magaganap mangyari sa mga bagay bago pa man likhain. Dito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin illa fil ardi wala fi anfusihim illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Dito sinabi ng Allah, ma asaba min musibatin fil ard, walang anumang nangyari sa inyo sa mundong ibabaw, wala fi anfusikum, gayon din sa inyong mga sarili, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Okay? Kundi ito ay itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Lawhil Mahfuz bago niya likhain ang lahat ng may buhay. Katiyakan, inna dhalika 'ala Allah yasir. Katiyakan yun ay napakadali lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Lawhil Mahfuz, doon sinulat ng Allah na doon nakalagay yung lahat ng mangyayari sa atin. Yung Al-Mahfuz, bago niya palikhain yung lahat ng may buhay. At lahat ng nandito sa mundong ibabaw nito. Dito sinalaysay ni Ubadah bin Samit radiyallahu anhu, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال وما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. Sunan Abi Dawud. Okay? Ito yung sinabi natin kanina, yung hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Ubadah bin Samit radiyallahu anhu, sabi niya, sami'tu Rasulullah. Narinig ko, sabi niya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, na sinabi niya, inna awwala ma khalaqa Allahu al-kalam. Al-qalam, ang unang tunay na, ang unang nilikha ng Allah ay ang qalam. Okay? Ito yung pinaka tamang kaul, paniniwala at ng mating mga scholar na ang unang-unang nilikha ay ang panulat. Okay? Faqala lahu uktub. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panulat is magsulat ka. Qala wa ma aktub. Anong isusulat ko, sabi niya? Uktub maqadira kulli shay ila an taqum as-sa'a. Isulat mo, sabi niya, ang lahat ng tadhana na mangyari sa tao hanggang sa an taqum as-sa'a, hanggang sa dumating yung araw ng paghuhukom. Okay? So, nakasulat na yung lahat ng mangyayari sa atin. Okay? Hanggang sa hanggang sa dumating yung araw ng paghuhukom. Gayon din sa hadith ni Ibn Umar radiyallahu anhu,
قال رسول صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. Dito sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, qaddara Allahu maqadir al-khalq. Okay? Itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tadhana ng mga nilikha, al-khalq, bago pa man likhain ang mga kalangitan at kalupaan bi 50,000 sana. Ilan yung 50,000 sana? 50,000 years? Okay. Paano sa Tagalog yun? 50,000 taon. 50,000 years bago palikhain ng Allah yung mga kalangitan at kalupaan ay nakasulat na yung ating mga tadhana. Okay? Wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. At ang trono ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa ibabaw ng tubig. Okay? So 50 years. Just imagine, ang 50 years, yung buhay nga natin, di halos abot dun eh. Kasi ang buhay ng umma ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mabay na 60 o 70, sa pagitan lamang ng 60 at 70. Kung lumampas man doon yung edad natin, yun ay bonus na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Doon dumating si Jibril alayhi salatu wassalam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya kung ano yung iman. Okay? Anong tugon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Okay? An tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. So yung hadith na ito palagi nating naririnig. Nung tinanong si Propeta Muhammad ni Jibril kung ano yung iman, ito yung naging tugon niya. Sabi niya, iman, ito yung paniniwala sa Allah, tumina billahi wa malaikatihi, sa kanyang mga anghel, wa kutubihi, sa mga aklat, wa rusulihi, sa mga sugod, mga propeta, wal yawmil akhir, sa araw ng paghukom, tumina bil qadri khairihi wa sharri, yung paniniwala sa kapalaran, sa dahana, mabuti man ito o masama. Tamam, so inshallah, yan lang yung tackle natin inshallah. Pero actually yung talakayan dito sa qadar ay napakalawak. Okay? At marami ibang mga grupo na hindi sila naniniwala, ay ini-incar nila itong paniniwala sa qadar. At mayroong pangalan yung mga grupo na iyon na sinasabi nilang mga Muslim sila, pero ang totoo ay hindi nila pinaniwalaan. Hindi nila pinaniwalaan yung isa sa mga haligi ng pananampalataya natin sa Islam. Okay? Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.